mga pamilya na to na pinatayan ng mga mahal sa buhay. Papunta po ako dito, emosyonal na ako. Gusto ko umiyak. Ang tagal na po namin naghihintay. 10 taon ako, 8 taon at kalahati na. Mula pa noong 23 hanggang ngayon, naghintay po uli ako. Maghihintay uli ako ng another 60 days. Para malaman natin kung ikukonvict siya. Pero gusto ko lang po sabihin, simula nung pinatay si Aldrin noong October 2, 2017, simula nung gabi na yun, hindi ako nawalan ng pag-asa na makukulong lahat ang mga pumatay sa kanya. Na makukonvict si Bato, si Duterte, si Aguirre, si La Peña, si Danao, si Bongo, si Cascolan papatay na. At yung iba pa pong kasangkot. Hinihintay po namin yung kalalabasan mamaya. Punong-puno po kami ng pag-asa. At lagi kong kinakausap ang anak ko. Konti na lang na. Konting panahon na lang. Pwede ka nang magpahinga, anak. Pwede na kita itago yung litrato mo. Pwede ko na siya ilagay sa altar namin. Pero hanggang nakakalaya pa sila Bato at hindi pa nakukonvict si Duterte, alam kong hindi natatahimik ang anak ko. Hindi papayag si Aldrin at ang mga anak nila na hindi mabigyan ng hustisya. Hindi papayag ang mga sambayan ng Pilipino na nasa Matuwid na hindi mabigyan ng hustisya ang mga pamilya ng EJK para hindi na ito pamarisan ng mga susunod pang mauupo sa Malacanang, yung mga PNP chief na yan, sa DOJ na yan, na wala sinusunod na batas. Nananalig po ako sa Panginoon Diyos na ibibigay niya sa amin itong laban na to. Alam ko, hindi niya kami pinitawan. Day 1 pa lang, kasama namin siya. Hanggang sa dulo, kasama namin siya. At ibibigay niya sa amin yung hustisyang hinahangad ng mga pamilya. Alam ko po na mangyayari ito. Kaya, lagi ko po sinasabi, pinapanalangin ko po na maging mabuti ang kalusugan ni Mr. Duterte. Upang maharap niya yung kaso na to. Huwag po siya magkaroon ng karamdaman. Umaba pa ang kanyang buhay para pagdusahan niya to habang nakakulong siya. At napakasarap ng buhay nila kung sakali. Dahil nagkaroon po sila ng due process na hindi nila binigay sa anak ko at sa mga kapamilya nila. Nilitis siya, binasahan ng Miranda rights. Ikinulong at ngayon nililitis sa ICC. Ibinigay sa kanya lahat yung privilege na yon na hindi niya ibinigay sa anak ko at sa anak nila, sa asawa nila. Mahiya sila, Sara, na sinasabi nilang walang hustisya. Pantalan mo na kami, Sara. Naunawaan kita, tatay mo yan, pero sana maunawaan mo kami. Anak ko tong nilalabang ko na pinapatay ng tatay mo. Asawa niya, anak niya, kapatid niya. Kaya wala kang dahilan para magsalita sa amin ng masasakit. Itong hapon po na to, panghuling araw po ng confirmation of charges Duterte. Ngunit umaasa po ako na simula ito, sa susunod pa mga araw ay makukonvict si Duterte. Hindi po kami bibitaw. Sana wag po kayong bumitaw, ipanalangin po natin ang hustisya para sa mga biktima ng EJK, para sa mamamayang Pilipino. Mabuhay ang katarungan! Hustisya para sa lahat ng EJK victims. Maraming salamat po sa inyong lahat. Duterte panagutin! Duterte panagutin! Now! Convict Duterte now! Kasama po natin ngayon ng mga kailan sa mga kaanak na mga biktima ng Kaya tawag ko po, fresh na fresh pa po from The Hague, ang pangkaratang kalihim ng karapatan at mula po sa Duterte Panagutin Hindi po to Louis Vuitton, ha? Biktima ng war on drugs. Tignan po ninyo ang bawat isang mga nanay. Yan po ay sabay-sabay tayong umitinay. Ngiting tagumpay. Dapat ngiting tagumpay tayo.
nung nandun po kami sa Hague, nitong simula ng linggo pa lang, po ninyo, yung prosekusyon ay napakahusay na naglatag. Ano po sabi nila? Napakadaldal kasi ng taong yun eh. Napakadaldal ng bertugong yan eh. Na pumatay ng mga kapwa natin Pilipino. Sabi po rin po ng mga nasa prosekusyon, kahit tanggalin pa ang pag-cite doon sa mga pinahayag ni Pangulong Duterte, titindig ang kaso ng crimes against humanity laban kay Duterte. Alam po ninyo kung bakit? Dahil po sa kanila yon. Dahil po sa mga nanay na nandito sa inyong harapan. Sila po ang dahilan kung bakit kahit anong paninira, kahit anong kasinungalingan, kahit anong klaseng pag-AI ang gawin ng kampo ni Duterte, hindi matatakpan nito ang katotohanan na libo-libong Pilipino ang pinatay nung siya po ang nasa poder. Hindi po nito matatago na may sistema, sabi nga po nila, method to madness, ang isinagawang pagpatay ni Duterte ng libo-libong mga kapwa nating Pilipino, may kinalaman sa droga o wala, collateral damage o hindi. Dahil pinapatunayan po nun na ang isang diktador na katulad ni Duterte ay kinailangang pumatay ng libo-libo para magmukhang hari siya. At yun ho ang mahusay na napatunayan ngayong linggo sa The Hague at dito po mismo sa Maynila, sa mga protesta, sa mga pagbabantay na isinagawa natin. Sabi nga po namin ni Attorney Nery Colmenares, day 1 pa lang ng hearing, i-confirm na to. Diba? I-confirm na ang charges kay Duterte. Malakas po ang kaso. Sa totoo lang, wala nang pakialam kung ano pa man sinabi ni Kaufman kahapon. Diba? Kasi nababasa naman po natin yun. Kahit di tayo makinig nung sinabi ni Kaufman kahapon, nababasa po ninyo na yun. Kasi si Kaufman parang troll. Diba? Parang troll lang naman si Kaufman ni Duterte. Anong pinagkakalat niya? Hindi totoo. Wala raw causal link yung pahayag ng Pangulo doon sa mga pabamaslang na nangyari. Anong nangyari? Diba? Ano yun? Natripan lang ng mga pulis na pumatay, yun na yun. Wala raw causal link yung memo doon sa pagpaslang ng mga mahihirap sa gera kontra droga. Ano yun? Diba? Trip lang. Trip lang nila ba to? So, hindi po madali ang naging paglalakbay natin para tumungo rito. At siguro po, aayon sa akin ng mga kaanak, kapag sinabi po natin na hindi po tayo umabot sa ganitong yugto ng laban para matalo. Kaya we are in this to win this fight. Hinihintay na lang po natin ang schedule ng first day of trial ni Pangulong Duterte. Sa closing statements po ng prosekusyon at depensa ngayong araw na ito sa The Hague, ipinapaabot po natin ang mainit na yakap, pangamusta at pagmamahal doon po sa mga kaanak ng mga biktima na naroroon, sa mga human rights advocates na naroroon, doon po sa Office of the Prosecutor na naroroon, doon po sa Office ng Council of Victims na naroroon. Tayo po ay nasa matuwid, tayo po ay nasa tama, kaya po buo po ang aming pakikiisa sa lahat ng sumuporta at tumulong dito po sa sinasagawang pagpapantay sa mga hearings sa confirmation of charges ni Duterte. Para lamang po sa
kaalaman ng iba, ito pong ilang mga nandito, nagpahiram po yan ng damit para ho dun sa mga nanay, mga kamag-anak na pumunta ron. Mga ukay-ukay yon. Louis Vuitton. With B. As in, Becky. Louis Vuitton. Nagpahiram po, wala pong biro. Nagtulong-tulong ang lahat po ng nandirito para po sa ilan na naroon at kahit po dito po sa masasaksihan nating pagbabantay ngayong hapon na ito. Meron po tayong kape, meron po tayong snacks na naririyan dahil po sa sama-sama nating pagkilos. Kaya po may mga ganito tayong nakakain o kaya nagagamit po dito sa ating kampanya. Wala po kaming kinuhang maleta. Hindi po namin kailangan ng maleta. Meron pong maleta, kailangan siguro po yung chipang lang. Pandala ng gamit. Pero wala ko kaming maleta ng pera. Kahit kailan. Ang meron lamang po natin ay maleta ng pag-asa. Ng maleta ng ating pagmamahal. No? Para sa hustisya at tunay na demokrasya at kalayaan dito sa ating bayan. Kaya po ngayong araw na to, tayo ay magbabantay, pero tayo rin ay masayang magbabantay. Dahil aantay na lang natin ang schedule ng trial date ni Pangulong Duterte dahil sigurado po kami na makukumbinse ang pre-trial chamber 1 na kinakailangan ng i-confirm ang charges ng murder and attempted murder laban kay dating Pangulong Duterte. Duterte, panagutin! Duterte, panagutin!